Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, patapos na ang eleksyon. Okay? So, medyo tagumpay ang ating pagsuporta kay BBM at Inday Sara Duterte. Okay? Malapit na matapos itong counting this election. Pero ito yung ating mga itatalakay ngayong mga balita. Okay? Itong si BBM, in-interview siya tungkol sa ABS-CBN kung ano ang gagawin niya pag siya na ang presidente ng Pilipinas. At itong si Leni Robredo, may pasaring siya noong 2020 na nakarma siya dito sa mga sinasabi niya. Okay, itatalakay natin yan. At pangatlo, itong si Mayor Isko Moreno at si Manny Pacquiao. Okay? Ang kanilang official statement sa election 2022. No? Tatalakay natin ang mga sinasabi ni Yorme at ni Manny Pacquiao. Okay? And then, itong mga supporters ni Leni Robredo na nasa Bonifacio kagabi, nagtipon-tipon. Okay? Hindi makatanggap ng kanilang pagkatalo. I-explain natin yan, itatalakay, mag-comment react tayo dito sa kanilang mga sinasabi. Okay? Pero bago ang lahat guys, mag-like and share this video sa YouTube. Okay? Like na, like, para kakalat itong balitang ito sa YouTube algorithm. Okay? Like and share para kakalat ito sa mga BBM supporters and friends and families natin para aware tayo sa mga totoong balita, sa mga update tungkol dito sa eleksyon. Okay? It's very important na malaman natin ang mga update na impormasyon na alam naman natin ang daming mga fake news ngayon, especially yung mga mainstream media ngayon ay hindi na natin maaasahan dahil sila ay nag-ano rin, no? Meron din silang mga pinapaniga na mga kandidato. So, ayan na nga guys. Punta tayo dito sa first nating balita. Itong si Bongbong Marcos. Okay? Right after the day na nakita ng mga taong bayan na ang laki talaga ng lamang ni Bongbong Marcos kay Leni Robredo, may inimbitahan itong si Bongbong Marcos na isang interview at saka merong tanong tungkol dito sa ABS-CBN kung ito ba ay ano ang gagawin ni Bongbong Marcos sakasakaling siya na ang administrasyon ng Pilipinas. So, ito yung kumakalat ngayon na balita sa Facebook eh. Okay, sabi dito ng isang nag-caption na nag-post, OMG ka BBM, I love you. Oh. Ano ang gagawin ni Bongbong Marcos sa ABS-CBN? So, ABS-CBN will be back soon. Thank you, President Bongbong Marcos. He will announce it sooner or later. Big slap in the face to the artist who already looked down and bash him from ABS-CBN. Still open-minded, but I know there are many hopes, but I hope we bring back ABS-CBN. Ito yung dinagay na caption ng mga netizens, no? Hindi ito sa ano. Pero ang ibig ko lang mag-comment react ako dito, no? Ang sabi ni Bongbong Marcos sa interview walang problema kapag ang ABS-CBN ay mag-apply ulit ng prangkisa or pribilehiyo na meron silang stasyon ulit. Walang problema. Basta ang sabi ni Bongbong Marcos, babayaran lahat ng ang utang ng ABS-CBN, mga tax nila at especially yung kanilang mga violations na ayusin nila yung mga kanilang mga violations. Kasi yun lang man, may penalty siguro yun. Kaya kung ano ang hatol ng Congress, kung ano ang gagawin ng ABS-CBN para maibalik ito, yun. Bongbong Marcos is ready to support, no? I believe on Bongbong Marcos. Sa akin naman, no, walang akong problema na maibalik itong ABS-CBN. Kasi marami naman, alam mo naman ang ABS-CBN, no? Kahit bias sila minsan sa kanilang pagbabalita, no? Pero believe ako kay Bongbong Marcos, kahit tinitira na itong si Bongbong Marcos
ng ABS-CBN, paninira, o ano mga fake news na ginagawa ng ABS-CBN tungkol kay Bongbong Marcos, he is still open-minded na pwede pang buksan ng ABS-CBN basta lang ma-compile ang kanilang mga violations at ayusin nila ito. Okay? Saka magbayad ng kanilang dapat bayaran ng mga taxes. Sa akin, okay ako sa pananaw ni yung views ni Bongbong Marcos na ganun ang gagawin kasi it's also unfair on the part of ABS-CBN na basta-basta na lang natin silang hindi bigyan pansin tungkol dito sa kanilang prangkisa. So this is a slap on the actresses and actors dyan sa ABS-CBN na lagi ninyong inaaway itong si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, si Bongbong Marcos willing siyang makinig sa inyo. Eh, di ba? So, alam nyo na kung gaano kabait itong si Bongbong Marcos. Pero sana naman itong si Bongbong Marcos, no, talagang bigyan niya ito ng pansin na talagang yung tax ng ABS-CBN ay mabayaran nila kasi it will help our Philippines naman, no, na maka ano tayo, bigay tayo sa parte ng government yung pera na pwede nating itulog ito sa mga mahihirap. Okay? So, magandang progress ito ngayon na open up ito. Okay? So, kayong mga actor and actresses dyan sa ABS-CBN, you try to think of it, no? Kung itong si Bongbong Marcos, hindi kayo, hindi siya nagtanim ng galit sa inyo. Kahit anong mga paninira nyo, kahit anong mga biases ng ginagawa ng mga balita nyo, di ba? So, ayan. Yun ang opinion natin. So, itong pangalawa natin pag-uusapan, itong nga si Leni Robredo. May sinasabi siya noong January 20, 2020. This is last 2 years. 2 years ago. Okay? Ito yung sinasabi niya. Oh, sa News 5 pa to. May pasaring si Vice President Leni Robredo sa planong pagtakbo ni Bongbong Marcos sa isang national post sa 2022. Okay, pinasaringan niya kasi noong 2020 may plano ang sa isang interview sabi ni Bongbong Marcos na plano niyang tumakbo sa 2022. Ngayon, ang sabi ni Leni Robredo at that time, karapatan naman ng kahit sino na tumakbo pero dapat lahat ng tatakbo tatanggapin ang iyong resulta ng eleksyon. Kasi kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, huwag ka nang tumakbo. Yan ang sinasabi, quote-unquote yan by Leni Robredo, January 20, 2020. Yan ang sinasabi ni Leni Robredo. Pinasaringan niya si Bongbong Marcos dito. Na kapag tatakbo raw si Bongbong Marcos, dapat daw tanggapin ang pagkatalo. Itong 2016. No? So, wag ka na lang tumakbo if ayaw mong tanggapin ang pagkatalo. Yan ang sabi ni Leni Robredo sa 2016. Which is, si Bongbong Marcos naman, tinanggap yung pagkatalo niya sa 2016, tinanggap niya. No? Rumirespeto siya sa kung ano yung hatol ng korte. Hindi naman hatol, kung ano yung desisyon ng korte noon. Na yung election ay pabor talaga yung kay Leni Robredo, no? So, regardless if dinaya o hindi, rumerespeto itong si Bongbong Marcos sa desisyon ng 2016. Hindi niya matanggap pero nagrerespeto lang siya sa desisyon. Okay, yun lang naman eh. Ngayon, Leni Robredo, wala pa kasing statement itong si Leni Robredo ngayon na nagko-concede o inaccept niya na talo na siya. Ang layo ng gap ng botohan, di ba? Nag 32 or 31 million na si Bongbong Marcos at itong si Leni Robredo ay 14 million, halos half, no? Ang layo talaga. Hindi na talaga yan the people of the Philippines has spoken na ang susuportahan bilang presidente ay si Bongbong Marcos. Majority yan. Ikaw, Leni Robredo, itong sinasabi mo
sa year 2020, no? Sabihin mo 'yan sa sarili mo. Dahil hindi ka makatanggap ng ano, yung pagkatalo mo. Oh, sasabihin ko sa iyo ito, Lenny Robredo, sa ang sinabi mo. Lenny Robredo, karapatan mong tumakbo. Pero dapat lahat ng tatakbo, tatanggapin yung resulta ng eleksyon. Dapat tanggapin mo yan, Lenny Robredo. Kasi kung matatalo ka, hindi mo tanggapin, bakit ka pa tumakbo? Yan. Isasabi ko yan ng ah, nakarma katuloy sa mga sinasabi mo sa 2020, Robredo. Okay? So sabihin mo yan sa sarili mo. Saan na ang paninindigan mo dyan, Lenny? Ah, so talaga, plastic mo talaga, Lenny Robredo. Sa totoo lang. Kaya walang bumoboto sa inyo eh. Hindi ka consistent kung anong mga sinasabi mo noon, hindi mo ina-apply. Kasi puro ka pamumulitika. Oh. Yan ang mga rason, Lenny Robredo, na ayaw sa'yo ang majority ng taong bayan. Okay, sa mga sinasabi mo, yan, mga paninira mo kay BBM, na karma katuloy. No? So, yun lang ang ating reaction dito, guys. No? Kasi until now, wala pa siyang official statement na inaccept niya na talo siya. Kasi para sa kanya, isusulong pa raw nila, no? Sabi niya sa kanyang official statement dito sa result ng election, sabi niya, simula pa ito sa laban daw nila. Ganun bang mga attitude ba? Klarong-klaro yung mga ganyang attitude. Looks familiar, ba? So ayoko na lang i-go deeper yan. I respect what you have said, Lenny Robredo. I respect kasi demokrasya naman tayo dito. Sana naman mamulat ang mata mo sa katotohanan na talagang ayaw ka ng taong bayan. Yun lang. Okay. Ito namang si Isko Moreno at si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao sa yung kanyang official statement, no, narinig ko na ang unang-una nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya, especially to Jinky Pacquiao, ang kanyang wife. Nagpapasalamat rin siya sa mga lugar na sumusuporta sa kanya, bumoto sa kanya. No, nagpapasalamat si Manny Pacquiao. Pero ang sabi niya is kung talo man siya, yun ang destiny. At ang destiny talaga ay manalo itong si Bongbong Marcos. Siya ay isang atleta, siya ay boksingero na marunong tumanggap ng pagkatalo. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Buti pa itong si Manny Pacquiao, no? Kaysa ni Lenny Robredo na abogado pa naman. Pacquiao accepts defeat. And she said na willing siyang susuportahan ang Marcos administration. Yan ang sabi niya. No? He hopes na yung Marcos administration ay successful. Yan ang sabi ni. Buti pa itong si Manny Pacquiao. At itong si Isko Moreno, itong sabi ni Isko Moreno, no? At i-zoom out natin itong kanyang sinabi. Okay? Hide muna natin yung. Okay, ito. Maliwanag na ang pinili ng higit na kararami sa ating kababayan ay si dating Senador Bongbong Marcos at ngayon ay President-elect Bongbong Marcos. Ganun din si Vice President Sara Duterte. So, sa first paragraph, inexplain niya na talagang accept na niya na talaga ang pinili ng taong bayan ay si BBM at si Inday Sara. Sa aking mga taga-suporta, mga bumoto sa akin at kababayan, ito ang panawagan ko. Nananawagan itong sa second paragraph ng kanyang speech, nananawagan itong si Mayor Isko sa kanyang supporters na wag manggulo, let's accept defeat, no? Magkakaisa tayo dahil para rin sa ating bansa. So masasabi ko lang sa iyo sa last paragraph niya, ito yung sinabi niya, kailangan tayong magkaisa bilang mamamayan para matagumpay, ganun.
So ang akin lang, Mayor Isko, I appreciate na tinanggap mo yung pagkatalo mo, pero yung mga sinasabi mo noon, yung binatikos mo yung magkakaisa kay sabi ni BBM na magkakaisa, unity, unity tayo Pilipinas, o kinain mo lang yung sinabi mo kasi ikaw na ang nagsabi ngayon, kailangan tayong magkaisa. At the end of the day, tama pala si Bongbong Marcos, Mayor Isko. Okay? So tama si Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na magkakaisa kasi ikaw ngayon, ito yung sinasabi mo. Huh? Hindi ka pa rin consistent, Mayor Isko, di ba? So, pero na-appreciate pa rin kita, Mayor Isko, dahil tumanggap ka ng pagkatalo. I hope you will learn your lesson, Mayor Isko. Okay? Mamulat ka na sa katotohanan. Talagang kulelat ka, hindi ka pa karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas. Okay? We highly respect your accepting the defeat, Mayor Isko. Mabuhay ka sa iyong next chapter sa iyong buhay. Okay? So, ito naman guys, grabe itong tipon-tipon ng mga Lenny supporters. Hindi man lang pinayuhan ni Lenny Robredo na wag nang manggulo, no? Pero sila tuloy pa rin ang kanilang mga rally-rally guys, no? Para sa akin, no, o yung comment ko dito, nakakapalan ako ng mukha sa kanila. Kasi ang layo ng gap, no? Ang layo ng lamang ni BBM kay Lenny Robredo. Tapos hindi pa nila ma-accept, no? Ito yung balita ng ABS-CBN. Nagtipon ang ilang grupo at estudyante sa Liwasang Bonifacio upang iprotesta ang anlay mga aberya, umano'y anomalya sa halalan 2022. Ang masasabi ko lang dito is most of the supporters of Lenny Robredo ay mga estudyante ito ng UP at most likely sa iba't ibang lugar naman, mga estudyante talaga yung kanyang supporters, which is napapaniwala nila because of the book. No? Pero hindi nila na-realize yan na ang taong bayan, especially yung matatanda, na-realize na nila talaga pag itong mga dilawan, pinklawan man o mga LP, lahat na yan, hindi umunlad ang ating bayan. No? Namulat na ang mga tao sa katotohanan. Experience ko rin yan. Panahon ni Noynoy, hindi ako kontento. Maraming krimen ang nangyari. Yung ginawa nila sa Yolanda, no? Yung ginawa nila sa SAP 44. Hindi ako, kawawa tayo noon sa panahon ni Noynoy. Kaya yung panahon ni BBM at yung panahon ni Ferdinand Marcos, no, yung original na presidente nating Ferdinand Marcos, maganda yung takbo ng ekonomiya, maganda yung takbo ng disciplinary ng Pilipinas. Kaya na-realize na yan ng tao kung ano ang mas magandang buhay. Kaya kayo ngayon dyan, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, wala naman kayong mapapala dyan. Ayan, sinabi pa nila dito, Comelec, palpak. So, sa akin lang ba na yung taong bayan, gusto nila ibalik na si Marcos. Kasi noong panahon na iniloklok yung mga Aquino, wala talaga, palpak. Palpak guys, palpak talaga. Okay? So, I hope kayong mga supporters ni Lenny Robredo, papayuhan kayo ni Lenny Robredo na wag manggulo. Wag puro na lang rally. Wala na kayong magagawa dyan. What's the use of making rules and batas, law, hindi naman natin susundin? Ang batas nakasaad na kung sino yung mas malaking majority ng vote, ayun ang ating Pangulo, yun ang magiging Pangulo. Kung bakit ayaw niyong tanggapin yan? Sabi niyo pa na may anomalya sa halalan. Hindi naman masakit yan sa part ng COMELEC kasi malaki yung kanilang effort na ginagawa ng COMELEC. Ang daming mga computer, ang daming mga IT expert na kinuha nila para hindi lang ma-hack yung eleksyon. No? Mahirap din nung pinagdaanan ng mga taga-COMELEC. No? Kayo, yung alam nyo lang, magrereklamo.
Grabe naman kayo. Mahiya-hiya naman tayo dyan. Okay? Mahiya-hiya tayo sa ating mga ginagawa. I know, nasasaktan kayo sa mga efforts na ginagawa ninyo. Ito lang ang sa akin. Nag-hire tayo ng presidente para tayong Pilipino ay tutulungan. So anong ginagawa ninyo? No? Kayo ang tumulong ng presidente ninyo. No? Kayo pa ang nangungumpanya sa presidente ninyo. Kayong nag-house to house, nangungumpanya para sa presidente. Hindi yan trabaho ng supporters. Ang support is just to support. Pero yung nangungumpanya pa kayo, hindi na. Kayo ang tumulong sa presidente. Nabaliktad na. Dapat tayo ang tutulungan ng presidente. Oh, yun lang nga sa akin ha. Oh, sarcastic yun pero talagang alam ko yung pagtulong nyo, heartily yan, pero yan lang masasabi ko sa inyo ngayon. Oh, kaming mga BBM supporters, support lang kami sa social media. Oh, hindi kami na tawag doon. Hindi kami naghihirap na kagaya ninyo na nagrarally, nag-stay sa mga mainit na lugar, nangungumpanya para sa kandidato. Hindi ka ganyan ang hindi ganyan ang totoong supporter. Ang totoong supporter ay tikop lang ang bibig at during election iboboto namin. Ganun lang. Oh. Kayo anong ginagawa nyo sa social media? Oh, inaaway nyo pa yung mga BBM supporters. Oh, sinong kulelat ngayon? Kayo. Okay? Tandaan. Nag-hire tayo ng presidente para tulungan tayo. Kasi sila yung mga bright people na susolusyonan yung ating mga problema. Okay? Hindi ang supporter tutulong sa iyong presidente. Oh, nabaliktad. Yun lang ang ma-comment ko. So hanggang dito na lang itong video na to guys. Like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa kakalat ito sa BBM supporters at sa friends and families natin na aware tayo sa mga pangyayari ngayon. Okay? Very important yan. So, sa akin lang, congratulations to Bongbong Marcos and Inday Sara Duterte for winning. Wala pa mang opisyal pero talagang obvious na ang taong bayan ay nagsalita na kung sino ang nasa majority. Pwede nang will lead the Philippines within 6 years. Okay? So, see you in my next video. Kita-kita tayo sa next video. Keep updating. Subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo lagi dito sa Donmar TV news na para sa inyo ito lahat na hindi tayo maloko ng mga peking mga balita. Okay? So bye-bye for now. God bless everyone.